Hi, nandito na naman po tayo sa ating TV program at welcome to the segment. Ito po si Francis Prof. Afable, your cock father. At ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin yung controversial po na yellow-legged hatch. At as you know, this has been a flavor of the month of a lot of breeders dito sa atin sa Pilipinas. Kasi marami po naghahanap niyan dahil gusto nila pang cross dito sa mga sweater, sa mga kelso at maski sa mga puti or bully at magaling pang cross ang yellow-legged hatch. Well anyway, going back to history ng yellow-legged hatch, nung ginawa ni Sandy Hatch to, meron siyang Herman Dury na tinatawag nila na Pecom na yellow-legged, robin-breasted. So it was incorporated in the other three bloodlines. So meron niyang doon sa article ng Gamecock, I think it was a September 1963 issue, na sinasabi na when you enter Sandy Hatch Farm, meron doon, and you would look at a yellow-legged, it might be even a pure hatch than what you see in a green-legged hatch. Kaya yun ang mga sinasabi rin sa article noon, na sinasabi na ang yellow-legged might be even a pure hatch, no? But this has been developed throughout the years. At dito po nangyari, nung lumabas po itong mga sweaters nito, meron din lumalabas yung sweater yellow-legged hatch na unang pinromote po ni Carol Nesmith at yung mga sila Oak Grove, sila Eugene Brown, at they trace back their originality o kung saan nanggaling ang magagaling na nanggaling po kay Ray Hoskins. So, according to some source, tinatanong kung saan galing yung mga manok ni Ray Hoskins, sinasabi Chicago Yellowlegs. Ang iba namang may alam dito sa mga bloodline nito, na sinasabi galing sa Delaware kay DuPont, who got it from Ted McLean. So for whatever it's worth, it was developed by these people. Malaking tinulong sa paggaling ng manok po sa breeding ng sweater, sa breeding ng kelso, sa breeding ng green-leg to yellow-legged hatch. As we know, ang magaling na green-leg to yellow-legged hatch, at one given time, si Wilson noong ang naglalaban nito mga manok nito. At yung meron po tayong kasama rito, si Javi Bagatsing, nagbi-breeding po ng Oak Grove. At may lumalabas sa kanyang blue legs, yellow leg, at green legs. Eh siyempre kasi combination po ng green leg at yellow leg itong mga hatch ng Oak Grove. As you know, ang very controversial po itong mga yellow-legged hatch. At a given different story na lumabas sa Grit and Steel to, no? Just recently, about 3-4 years ago, na itong sweater nanggaling sa Harold Brown yellow-legged McQueen. Kasi nagkaroon ng yellow-legged McQueen si Harold na binreading niya sa McQueen Leaper. At ginawa ni Harold, binreading niya ng 3 beses pabalik doon sa original na Ted McLean. At there was now a fight in St. Augustine, Florida, na inalok ni itong manok nito ni Harold, kay Ted. At sinabi niya, if ever you want one of the winners, please get any. Tapos sinabi niya, pwede ba bigyan mo ako ng pagkakataon dahil masyadong bred out na itong aking manok na galing sa'yo kung pwede ako makakuha ng isang lalaki o babae. So ang ginawa po ni Ted McLean, pinadalan siya ng isang lalaki pa. So diyan po nag-umpisa yung mga yellow-legged na yellow-legged hatch. Hanggang pagkatapos po, ito ay binili po ito ni Sweater McGuinness. Kasosyo po ni Sweater McGuinness during that time, yung isang tiga North Carolina. So, nabili nila yung mga yellow-legged na yan. Pagkatapos ng binibreeding nila, pinadala nila si Walter Kelso. At ang tinawag ni Walter, sweaters. Dito sa mga pinadala ni Sweater McGuinness.
At a given time, dahil nagtatrabaho si Cecil Davis kay Walter, napunta po yan ng Mississippi. Yung mga lahi ng manok ni Kelso na tinatawag na sweater. Kaya, evidently, tinawag po silang sweater, may dugo po ng manok ni Ted McLean, binreading po ni Harold, over McLean litter. So, there you have it. That's the story. Kaya natawag po sila na sweaters. Alam niyo mga kasabong nation, the sweaters that you see right now, it's a big evolution of the sweaters that we mentioned. So, they might have bloodlines of that sweaters. At alam mo naman, maraming nailagay na rito sa mga sweaters na to. Kaya, nag-improve ang sweaters. Meron silang malitang ulo, magandang manok, magandang katawan, maganda height. At nakita mo naman, sa height lang, hindi mo na matatalo. Talagang beauty contest. Napakaganda. Sana mga kasabong nation, meron kayo napulot dito sa ating pinag-usapan ngayon. Hanggang next week, this is Francis Prof. Afable, your cock father. At magkita-kita tayo.